Habang naglalakad si Orhan papunta sa pasukan ng dungeon, nag-aalala siya kung ano ang iisipin ng mga bata kapag nakita nila ang artikulo dahil sinasabi roon na pinaalis siya sa hero party dahil mahina siya. Pagdating niya sa tagpuan ay nakita niyang nagbubulungan ang lahat ng estudyante tungkol sa artikulo. Nagtataka sila kung bakit hindi sinabi ni Orhan sa kanila na pinaalis siya sa party, pero bago pa sila makapagsalita sa kanya ay dumating si Selma. Humingi siya ng paumanhin kay Orhan dahil sobra niya itong pinuri kahapon sa harap ng mga bata at sinabing miyembro siya ng hero party, kahit hindi niya alam na pinaalis na pala siya at iginiit ni Orhan na hindi na kailangan ng paumanhin dahil kasalanan din niya na hindi niya malinaw na ipinaliwanag ang nangyari. Kahit pa pinaalis siya o hindi ay totoo pa rin na nakarating si Orhan sa ika-74 na palapag at maayos naman ang ginawa niya kahapon. Kaya wala silang dahilan para pagdudahan ang kakayahan niya dahil lang sa isang walang kwentang artikulo. Sina Caroline at Sofia ay may buong tiwala pa rin sa kakayahan ni Orhan, pero si Logan ay hindi na ganoon kasigurado at tinanong niya si Orhan kung totoo ang nilalaman ng artikulo, at kinumpirma ni Orhan na halos totoo iyon. Totoo ngang pinaalis siya sa hero party dahil sa pagiging mahina subalit ang pagiging mahina ay depende sa paghahambing, kaya tiniyak ni Orhan sa kanila na kaya pa rin niyang dalhin silang ligtas hanggang ika-51 na palapag at habang ang iba ay walang problema rito, kumbinsido si Logan na isang walang silbi si Orhan. Pumasok sila sa dungeon at ang plano ay makarating sa ika-35 na palapag bago matapos ang araw at bilang tagapamahala, hindi pinapayagang aktibong tumulong si Orhan hanggat hindi pa sila umaabot sa ika-31 na palapag kaya't hanggang doon, kailangan lang niyang magmasid at maging handa sakaling magkamali sila. Pero dahil sa husay nila ay nalagpasan nila ang mga mabababa na palapag ng walang gaanong problema, nang makarating na sila sa ika-31 na palapag ay si Orhan na ang namuno at nagpwesto bilang nasa unahan at bigla niyang pinahinto ang lahat dahil naramdaman niyang may mga halimaw sa unahan. Kaya't naghanda sila para sa labanan at naghanda laban sa mga goblin. Inutusan niya si Caroline na umatake muna at agad siyang sumugod pero medyo napasobra siya kaya mukhang kailangan niya ng kaunting tulong. Paakyat pa lang si Orhan para utusan si Logan na mag-cast ng mga buff pero bago pa siya makapagsalita, nagsimula na si Logan sa pag-cast dahil sa tingin niya ay hindi na kailangang hintayin ang utos ni Orhan. Total kung hindi naman siya bayani ay kahit sino raw ay kayang gawin ang ginagawa niya at alam ni Orhan ang iniisip ni Logan. Pero hindi iyon nakakaabala sa kanya at sa halip ay tumingin siya kay Sofia at sa kasamaang palad, mukhang kalaban niya ay isang orc. Natatakot siyang gumalaw dahil may trauma pa siya mula sa halos pagkamatay niya noon sa dungeon, pero wala pang balak si Orhan na makialam at iniisip ni Logan na palpak si Orhan bilang guro dahil hindi niya agad inililigtas si Sofia habang nasa panganib, kaya balak na sana niyang iligtas ito mismo. Pero bigla niyang napansin na palihim na nagcast si Orhan ng agility debuff sa orc para bigyan si Sofia ng mas maraming oras na kumalma at mag-ipon ng lakas. Pagkatapos nito ay tiniyak ni Orhan kay Sofia na higit pa siyang sapat ang lakas para harapin ang ganitong banta dahil hindi na siya nag-iisa tulad ng dati. Nariyan sina Caroline, Logan at siya mismo upang sumuporta sa kanya sakaling may mangyaring masama. Dahil sa kumpiyansang ibinigay ni Orhan ay nagawa ni Sofia na mag-cast ng advanced na fire javelin at tuluyang wasakin ang orc. Nagulat si Orhan dahil hindi niya alam na kaya pala ni Sofia gumamit ng advanced na mahika. Sa panig naman ni Caroline ay namangha siya sa ginawa ni Sofia at inisip niyang sobrang galing nito at binati ni Orhan si Sofia sa mahusay niyang nagawa, ngunit si Logan ay hindi pa rin makapaniwala dahil napakahusay ng paraan ng paghawak ni Orhan sa sitwasyon. Lalo na ang kakayahan nitong mag-cast agad ng agility debuff ng palihim. Hindi niya maintindihan kung bakit pinaalis ng hero party si Orhan kung may ganito itong klaseng mga kakayahan, dahil dito ay hindi na alam ni Logan kung ano ang dapat niyang paniwalaan at sa bandang huli ay nakarating ang grupo sa ika-35 na palapag, ngunit doon ay hinarap nila ang isang higanteng tarantula. Bahagyang natarante si Logan dahil alam niyang wala sa kanilang sapat ang lakas para labanan iyon ng mag-isa. Iminumungkahi na sana niyang umatras sila pero biglang inutusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng agility magic, at durability boost sa iba upang makapagsimula silang umatake. Sa tingin ni Logan ay baliw ang ideyang atakihin ang ganoong kalaking halimaw, pero tumakbo na si Caroline patungo sa unahan upang harapin ito at sinubukan siyang habulin ni Logan ngunit pinigilan siya ni Orhan at sinabing bilang supporter, dehado siya kung lalabas siya sa unahan.
Pagkatapos ay sumigaw si Orhan kay Caroline at inutusan siyang tumalon sa ibabaw ng gagamba upang atakihin ang likuran nito. Nang gawin niya iyon ay nakapagbigay siya ng ilang malalakas na tama at dahil dito, nakatuon na lamang sa kanya ang pansin ng gagamba. Inutusan ni Orhan si Caroline na ipagpatuloy ang pag-atake rito pero siguraduhing iiwas siya sa lason nito. Ang bilis niya lamang ang dahilan kung bakit nagagawa niyang nalampasan ang gagamba kaya't sinabi ni Orhan kay Logan na panatilihin ang buff spell habang nagcast naman si Sofia ng kanyang attack spell. Nang matapos si Sofia sa pagcast ay pinakawalan niya ang ilang air slash patungo sa gagamba, naputol ang apat nitong mga paa at bumagsak ito sa lupa, gayunpaman ay hindi pa tapos ang laban at inutusan ni Orhan si Logan na magcast muli ng strength at agility boost kay Caroline. Noong una ay hindi maintindihan ni Logan kung bakit pero maya-maya ay naglabas ng sapot ang gagamba at sinimulang hilahin si Caroline papunta sa bibig nito. Ito ang dahilan kung bakit maagang ipinagawa ni Orhan ang strength boost, upang makawala si Caroline gamit ang sarili niyang lakas. Ngunit lumalabas na medyo kulang pa rin ang lakas niya kahit may buff kaya't palihim na nagcast si Orhan ng sharpness boost sa kanyang punyal at dahil sa dagdag na talas ng sandata, nagawa ni Caroline na tuluyang makawala. Pagkatapos nito ay inutusan ni Orhan si Sofia na tamaan ang gagamba ng rock bullet upang tapusin ito, at sa wakas ay tuluyan ng napatay ang gagamba at binati ni Orhan ang lahat sa mahusay nilang nagawa at matapos iyon, bumalik silang lahat sa ibabaw. Bukas ang huling araw ng kanilang ekspedisyon kung saan gagawin nila ang huling pagtulak patungo sa ika-51 na palapag, kaya sinabi ni Selma sa lahat na siguraduhing makapagpahinga ng mabuti ngayong gabi at habang paalis na si Orhan para sa araw na iyon, bigla siyang tinawag ng dalawa pang supervisor. Hindi sila naroon para manggulo kundi para anyayahan siyang maghapunan kasama nila at mukha naman silang mababait, at wala talagang pagkakataon si Orhan na makausap sila ng maayos sa buong ekspedisyon, kaya pumayag siya at sabay-sabay silang nagtungo sa tavern. Samantala sina Sofia, Caroline at Logan ay nasa isang karwahe na pauwi kaso maraming iniisip si Logan matapos ang lahat ng nakita niyang ginawa ni Orhan. Naalala niya ang sinabi ni Sofia noon na iniligtas siya ni Orhan mula sa isang grupo ng mga orc. Kaya tinanong niya si Sofia kung naaalala pa nito kung paano lumaban si Orhan. Ipinaliwanag ni Sofia na hindi talaga siya masyadong nakapansin noon pero naalala niya na nang lumapag si Orhan, may malakas na hagupit ng hangin at pagkatapos ay nagcast siya ng isang uri ng enchantment sa kanyang espada bago niya pinaghiwa-hiwalay ang mga orc. Ipinagpalagay ni Logan na ang tinutukoy na spell ay isang sharpness enchantment, at mahirap gawin ang ganitong klase ng mahika dahil gumagana ito sa mga sandata at hindi sa tao at bukod pa roon, nagtataka rin siya kung bakit espada ang ginagamit ni Orhan sa pag-atake gayong napakahusay nito sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya alam kung bakit ganoon ang ginagawa niya, pero naalala niyang may narinig siya na kamakailan lang ay lumipat si Orhan bilang isang attacker at nadismaya si Logan nang marinig niyang pinaalis si Orhan sa hero party, at nagalit din siya dahil pakiramdam niya ay banibigo siya nito. Pero malinaw na nagkamali siya at di lamang perpektong supporter si Orhan. Nagawa rin nitong gumamit ng agility debuff sa isang orc na mas mahirap gawin kaysa sa inaakala ng marami at ang mga debuff ay ibang-iba sa karaniwang buff, na kahit si Selma ay bihira itong gamitin dahil napakahirap e-cast. Gayunpaman ay nagawa ni Orhan na gawing parang madali lamang ang lahat, na kaya rin niyang suriin ng eksakto ang sitwasyon sa labanan at magbigay ng tamang utos sa tamang oras, at nagawa pa niyang hulaan ang huling atake ng tarantula bago pa ito mangyari. Mas mahusay siya kaysa sa kahit sinong enchanter na nakita ni Logan noon kaya't walang saysay para sa kanya na lumipat bilang isang attacker. Tinanong ni Caroline kung malakas man lang ba si Orhan kapag espada ang gamit niya at kinumpirma ni Sofia na oo, dahil kung hindi niya sana natalo ang mga orc na umatake sa kanya noon. Napagtanto ni Logan na isang henyo si Orhan dahil bihasa ito kapwa sa mahika at sa espada at alam niyang wala siyang pag-asang mahihigitan ito. Pero hindi ibig sabihin nito ay susuko na siya at nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para matutunan ang anumang maaari niyang matutunan mula kay Orhan, balang araw ay lumakas ng sapat upang makasabay dito. Samantala sa panig naman ni Orhan siya at ang iba pa ay kasalukuyang kumakain ng magkakasama sa isang tavern, at nasisiyahan sila sa sarap ng pagkain doon at tinanong siya ng iba kung ano ang madalas niyang ginagawa noon para magsaya noong nasa hero party pa siya. Ngunit sinabi ni Orhan na halos wala siyang oras para mag-enjoy dahil siya ang namamahala sa lahat ng gawain at mga abalang trabaho ng party,
Medyo nakakalungkot iyon at kung ganoon nga ay mas lalong nagmumukhang masama ang artikulong nagsasabing wala siyang silbi, dahil parang siya pa ang mismong haligi ng party. Sinabihan siya ng iba na baliwalain na lang ang mga walang utang na loob na iyon sa hero party. Malaking bagay kay Orhan ang marinig na may mga taong kumakampi at sumusuporta sa kanya, kaya't pinasalamatan niya sila. Gayunpaman may ilan pa rin silang gustong itanong dahil sa alam nila, enchanter si Orhan noong nasa hero party pa siya at ayon kay Selma ay napakahusay niya noon kaya't nagtatanong sila kung bakit siya lumipat bilang isang frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na nagsimula siyang gumamit ng espada matapos siyang umalis sa hero party, dahil iyon talaga ang matagal na niyang gustong gawin at sinabi ni Orhan na dati siyang isang swordsman sa hero party, at noon pa man ay pangarap na niyang maging pinakamagaling sa buong mundo. Kaya sobrang saya niya nang makuha niya ang posisyong iyon at ang ambisyong ito ay nagmula sa panonood niya sa kanyang lolo na palaging lumalaban gamit ang espada, dahil doon ay gusto rin niyang makagawa ng mga kahangahangang bagay tulad ng ginagawa ng kanyang lolo at kung ganoon, tinanong nila kung bakit pinili niyang maging enchanter sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Orhan na hindi naman talaga iyon ang gusto niyang gawin at noong mga unang araw ng hero party at nang magsimula silang bumaba sa mas malalalim na palapag, lalong lumakas ang mga halimaw na kanilang kinakalaban. Dahil dito ay hindi na sila makapagpatuloy gamit ang dati nilang ayos ng party at sa panahong iyon, nagsimulang lumawak ang impluwensya ni Selma kaya't napagdesisyonan ng party na kailangan nila ng isang enchanter at dahil si Orhan ay isang taong halos kayang matutunan ang kahit ano, sa kanya napunta ang papel na iyon. Tunog mahirap iyon ngunit sa positibong pananaw ang sakripisyo ni Orhan ang nagbigay daan para makarating sila hanggang sa ika-74 na palapag, gayunpaman sinabi ni Orhan na hindi talaga iyon magandang bagay at dahil sa paglipat niya ay mas mabilis ang naging progreso nila. Pero ang mas tamang gawin sana ay ang dahan-dahan na pagpapalakas ng kanilang sarili, dahil hindi pa sila handa sa kung ano ang naghihintay sa ika-74 na palapag at alam niyang sigurado na walang kahit kaunting tsansa ang hero party na makalagpas sa palapag na iyon sa kalagayan nila ngayon. Kahit ang subukan pa lang iyon ay isang malaking katangahan at napansin ng iba na medyo naging tensyon si Orhan, kaya binago nila ang paksa at tinanong kung anong klaseng swordsman ang nais niyang maging at sinabi ni Orhan na nais niyang maging isang jack of all trades na swordsman, isang taong kayang lusutan kahit ang pinakamababang mga palapag ng mag-isa. Namangha ang lahat dahil hindi pa sila nakarinig ng ganoong klase ng pangarap, ngunit kung si Orhan ang pag-uusapan ay sigurado silang kaya niya itong magawa at kinabukasan, nakita natin ang hero party na muling papasok sa dungeon. Naalala natin ang sinabi ni Orhan na magiging katangahan kung susubukan nilang lampasan ang ika-74 na palapag sa kalagayan nila ngayon, oo mukhang may balak nga silang gumawa ng isang napakawalang isip na desisyon.